Yung pag-select ng gulong, didepende yan dun sa kung paano ninyo ginagamit yung kotse or kung saan nyo siya dinadaan. Kung more on highway driving kayo, like mabilis lagi talaga yung takbo ninyo, mabilis kayong magpatakbo, I highly recommend na mag-branded tire kayo. Pero kung kayo ay more on city driving, kalmado lang naman kayo magpatakbo, okay din naman itong mga cheap tire. Well, isa to sa mga debatable na mga topic na related sa kotse na ano nga ba talaga yung mas okay? Or kumbaga, yung cheap tire versus branded tire. Kumbaga, meron nga ba talagang pagkakaiba to? Well, may mga nakakakwentuhan ako ng mga tire dealer na sinasabi nila na iba lang yung tatak pero sila din yung gumagawa ng branded. Kumbaga, nakuha na nila yung formula ng branded para magawa yung isang cheap tire. Kumbaga, pangalan na lang daw yung binabayaran. Although, ito kasing mga branded, mas mataas yung kanilang quality control than itong mga cheap tire na mas mabilis na manufacture, na hindi masyadong na-testing, kaya hindi ganun ka ganda o hindi pa proven yung performance. Unlike nitong mga branded, talagang dumaan sa mas matinding quality control, testing. So kaya mas okay talaga yung mga branded. Pero ngayon, di-discuss ko sa inyo, ano nga ba yung mga consequences ng branded tsaka nung cheap tire. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin it matters nga ba talaga yung cheap tire o sabi nga nung iba ito yung mga hindi kilalang tire versus dito sa mga branded. Kasi yung mga branded yan like Bridgestone, Yokohama, Goodyear, yan yung mga branded Tapos yung mga medyo cheap tire nga daw yung mga mga Aribo, yan yung mga double coin, dragon, mga ganun yung mga pangalan And meron nga ba talaga silang pagkakaiba? Well, para sa akin like for example, kung i-relate ko sa sarili ko 'yan. Sabihin na natin for almost 1,000,000 na mga kilometers na natakbo ng mga kotse ko. Kung iyan natin kung ipa-plus-plus natin. Ako personally, hindi ako masyado dun sa branded. Hindi ko masyadong priority yung branded. Kasi, ang idea ko naman is, hindi naman ako masyadong sa highway driving. Kumbaga, more on city driving yung kotse ko. Sinusunod ko naman yung tamang kilometers ng isang kalsada. Hindi rin ako mabilis magpatakbo. So, I considered itong mga hindi masyadong branded. Now, para sa akin kung more on highway driving kayo, like more on expressway, then sabihin na natin medyo mabilis talaga kayo magpatakbo, yun, siguro you can consider naman talaga itong mga branded. Kasi nga, yun nga, mas mataas yung kanilang quality control, mas maganda yung performance niya, di ba? Mas na-testing siyang mabuti, yan, mas maganda yung technology niya. Kasi like for example, yung mga branded, merong design na low noise. Kumbaga, hindi masyadong maingay yung gulong. Yan, or mas maganda yung grip niya sa kalsada. Yan, may mga ganyang klase ng technology, Kumbaga, ang problema kasi with dun sa mga hindi, yung cheap tires, sabi nga lang hindi masyadong branded, pwedeng in terms of braking, mas mabilis mag-brake itong mga branded compare dito sa mga cheap na mga tire. Or pwede ring mas mabilis maupod yung cheap tire versus dito sa mga branded. Aside dun sa mas maingay, mas maganda yung grip. So, maraming maraming factor. Although, ayun nga, marami naman din na sa ngayon, hati na rin Hati na rin talaga yung car buyer, Kasi almost half, misa nga,
halos ano kumbaga 2,000 yung hindi branded, bawa sa mga gulong na mga sedan. Then yung mga branded umaabot ng 4,000. Kung apat yung bibilhin mo, di papalo na yun ng mga, sabihin natin sa 4,000, papalo na yun ng almost 16,000. Doon sa hindi branded, almost 8,000 lang, apat na yung napalitan mo. So, yun yung maraming yun yung doon maraming nag-iisip na, no? Kasi yun nga, madalas din sasabihin ng mga ng mga tire dealer, halimbawa, ito sir, okay din to kasi yung manufacturer nito manufacturer lang din nitong branded. Iba lang yung pangalan. Kumbaga, pwedeng same quality in terms of rubber, pero syempre may pagkakaiba yan dun sa kanilang mga design ng kung paano nila dinesign yung yung kumbaga sa spike ba ang tawag nila doon. So yung groove nila, yan. So pwedeng iba rin yung performance. Pero yung in terms of yung formulation ng goma, sabi nila pareho lang. Yan. So medyo medyo nakakaakit din yung ganong kwento, no? Pero ito yung suggestion ko lang, avoid nyo lang yung mga hindi masyadong trusted na mga tire dealer. Kasi may mga pagkakataon na inaano din nila, alam mo yung tinatampered nila yung kung kailan ginawa. Kasi although ito, may debatable din dyan, ano nga ba talaga yung dapat sundin? Yung time na in-install yung gulong sa inyong kotse o yung time na manufacture yung gulong. Ang idea doon is ako personally sinusunod ko kung kailan in-install sa kotse ko. Kung kung proper yung pag-store nila ng gulong. Kasi kung yan naman ay naka-proper storage, like hindi siya naiinitan, hindi naaarawan, pwedeng mas matagal yung buhay ng gulong. Unlike kasi nung pag nilagay mo na yan dito sa kotse, nahanginan mo na yan, so nag-inflate na yan, exposed na siya sa direct sunlight, tapos yung bigat din ng kotse, so yung deterioration ng gulong mas mabilis. So sa akin, I preferred na sundin yung kung kailan siya in-install. As long na proper storage yung gulong. Kasi kung halimbawa, for example, yung gulong na binili ko is yung laging nakalagay sa kalye, kumbaga, yun yung dinidisplay nila. So, exposed na yun sa araw. So, roughly, hindi na yun yung pinaka top quality, no? Kumbaga, syempre, through time, kung paulit-ulit mong naaarawan yung gulong, so may tendency na mabilis din yung deterioration yan. So, yun yung yun yung idea ko, no? So, sa akin, mas sinusunod ko yung kung kailan in-install sa kotse ko than yung manufacturing date. Pero syempre, kung masyadong matanda na rin naman yung gulong, kasi based dun sa mga nabasa ko, okay naman ang gulong up to 10 years. Yan. As long na proper storage. Pero syempre, kung makakabili ka naman ng bago, 'di ba? Na mura, bakit naman nga hindi? Pero kung may option din na kung sakali man, hindi man ako mag-worry. As long na hindi siya tampered, no? Kasi may mga pagkakataon na, yun nga, misa nga na may nakita yung binabalatan nila, tapos pag nabalatan, makikita mo yung original na manufacturing date. So, hindi maganda yon syempre. So, yun mga paps, no? Para sa akin, wala namang problema kung gusto mo mag-cheap tire or branded tire. I-evaluate nyo lang muna kung paano nyo siya gagamitin. Kung sa tingin niyo more on highway driving kayo, mabilis kayong magpatakbo, go for the most branded tire. Pero kung kayo naman ay kalmado lang patakbo, more on city driving, okay din naman itong mga cheap tire natin. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps.